dati ay muling naging abala si Governor Vilma Santos Recto sa pagtanggap ng mga bisita sa People's Mansion noong araw ng Lunes. People's Day kung kaya't iba't ibang grupo, sektor at organisasyon ang kanyang hinarap at kinausap. Matapos ang halos isang buong araw ng pakikipag-usap, ay agad na nagtungo rin si Governor V sa lungsod ng Tanawan upang maging panauhing pandangal sa grand launching ng bagong tayong Tanawan City College sa Barangay Trapiche ng nasabing lungsod. Kasama ni Governor V sa nasabing okasyon, sina TESDA Director General Secretary Joel Villanueva at Department of Education Secretary Brother Armin Luistro. Naging malaking bahagi ng pagbubukas ng bagong kolehiyo ang Local Chief Executive ng lungsod ng Tanawan na si Mayor Tony Halili, kasama sina Vice Mayor Joanna Corona at mga kasapi ng Tanawan City Council. Naging panauhin din sina Vice Governor Mark Leviste, 3rd District Representatives Board Member Divina Balba at Board Member Fred Corona, ganun din si Board Member Caloy Bulilia at mga opisyal at guro ng Tanawan City College. Naging bahagi at bisita rin sa launching ng Tanawan City College ang mga representatives mula sa iba't ibang non-government organizations and private sectors. At halos kumpleto rin ang mga officers and members ng Batch 63 na naging kasama at kaagapay ni Mayor Halili sa pagtatayo ng kolehiyong ito. Binigyang halaga ng gobernadora ang layunin ng bagong tayong paaralan na makapagbigay ng libreng edukasyon sa mga Tanawenyos upang mabigyan sila ng oportunidad na makapag-aral ng libre at may kalidad at magkaroon ng pagkakataong agarang makahanap ng trabaho sa kadahilan ng ito ay isa sa mga paaralang may akreditasyon ng TESDA. Unang-una, kung hindi po ako nagkakamali, ito ang pagbubukas ng ating Tanawan City College ay subsidized by the City of Tanawan. If I'm not mistaken, in the province of Batangas, ito ang pangalawa. Nakikita ko po ang napakalaking tulong ng local government sa ating pong mga kabataan na nabibigyan po ng oportunidad na magkaroon po ng edukasyon at karagdagang kaalaman. Sadya, itinuloy ko po ito at lalo ko pang in-expand at lalong pinaganda, pinaayos, dinagdagan ng courses na alam natin ang makikinabang dito ay ang kabataang Batanggenyo. Congratulations, Tanawan City! Keep up the good work at sana'y pagpalain tayo ng ating pong Panginoon sa maganda nating intensyon para po sa mga Batanggenyo. Bilang isang TESDA-affiliated school, ang Tanawan City College ay inaasahang makapagbibigay ng mga bagong kursong teknikal na mayroong high global skills demand na magagamit ng mga mag-aaral sa oras na sila ay makapagtapos. Nagbigay naman ng kanilang pasasalamat si DepEd Secretary Luistro, ganun din si TESDA Director General Joel Villanueva sa mahal na gobernadora dahil sa kanyang mahusay na pamamahala at patuloy na pagbibigay ng inspirasyon at positibong programa sa pamamagitan ng mga programang pang-edukasyon. Gov. Nais ko pong ipaalam sa inyo sa lahat ng ating mga kababayan kung gaano po kataas ang aking pagtingin sa inyo at sa inyong mga programa, lalong-lalo na po sa edukasyon. Kung saan po kayo dadalhin ng tadhana, alam po ninyo na kasama po kami at kasanggap namin kayo sa lahat ng ating mga pupuntahan. Noong siya po ay punong lungsod ng Lipa at ako po ay taga doon, ipinagmamalaki ko po ang kanyang mga programa at ni minsan wala po akong narinig sa mga taga-Lipa at lalong-lalo na po sa mga kaparian ng Archdiocese ng Lipa na ng kahit ano na bahid ng korupsyon sa bayan na aking mahal. Maraming salamat. Umulan, umaraw, lumakas yung ulan kanina, hindi ka po pwedeng tumahimik o may gawing iba. Kailangan talaga yung all eyes, all ears sa kanya. Napakasarap pakinggan, nakaka-inspire, at higit sa lahat, nararamdaman mo na may mangyayaring positibo sa ating minamahal na lalawigan ng Batangas. Palakpakan po natin, Governor Vilma Santos Recto. Samantala,
Samantala, ipinagdiwang naman ng bayan ng Laurel ang kanilang 45th founding anniversary at 4th Bayongan Festival na may temang likas yaman at turismo payabungin tungo sa pagsulong ng kaunlaran ng ating bayan. Ang 3 araw na selebrasyon ay sinimulan sa programang pinangunahan ni Mayor Randy James Amo at ng sangguniang bayan ng Laurel. Naging panauhin sa engrandeng selebrasyon ang mga punong bayan. Ganon din ang mga board members na sina Board Member Caloy Bulilia, Board Member Fred Corona at Board Member Debs Balba, at maging si Vice Governor Mark Livice. Kasama din sa nasabing okasyon sina Congressman Sonny Colliantes at naging mahalagang bahagi din si DILG Regional Director Josefina Go na siyang representative ni Secretary Mar Rojas. Dumating din sina Provincial Administrator Attorney Joel Monte Alto at Chief of Staff Surgeon Dihan na kumatawan sa ating gobernadora. Nagkasakit kasi ang gobernadora dulot ng pabago-bagong panahon at matinding pagod. Ngunit ang kanyang mensahe ay agad din namang nakarating sa mga mamamayan ng Laurel through text na agad namang binasa ni Sir June. June, mag-message ka for me. Period. At banggitin na may sakit ako sa init at lamig ng mga nakaraang araw. Exclamation point. In fact, nakaplano tayo at nag-decide ako dyan ang gawin meeting natin POC. Period. Alam ni Mayor yon, period. Pero nagkasakit na sa pagod. Exclamation point. Please, exclamation point. Sabihin mo, Tin, nababawi ako at babalik ako at dadalaw dyan sa Laurel sa July, exclamation point. Please, June, exclamation point. Sinagot ko po, Ma'am, andito po si Congressman Colliantes, ang mga bukal natin, si Mayor Jay, si RT Josico, si General Gatchalian, nandito rin po at mga mayor. Sumagot po siya. Kaya nga, mag-message ka for me. Alam nila na nakaplano ko pati POC meeting. Kaya period. Kaya lang, may sakit na sa pagod. Period. Sa dami ng inaharap at panahon, exclamation point. May lagnat. Exclamation point. Please, June, period. Then we'll be there sa Laurel sa July, exclamation point. Please, June, exclamation point. Sinagot ko po, opo ma'am, magsasalita po ko. Salamat, June. At huwag kalimutan, ang medyo na-drain na ang katawan ko. Alam yan nina, ka-Fred Corona at ka-Debs Balba. Cause sa pagod ko last Monday, ay diretso pa ako tanawan at late na kauwi. Tama ba ako, Pakal? Tama. May kasama kayo sa tanawan? Okay. Huwag mo na lang banggit. Sa akin na lang doon yun. He. Pero, napagod din ako ng sobra. Sabihin mo, nagmumonitor ako hanggang sa POC meeting mamaya, thanks, June. Okay po, ma'am. Sabi ko naman. Sumagot ulit. Pakibati din ako sa kanilang lahat, mga taga-Laurel. Happy 45th founding anniversary daw po, sabi ni Governor. Napapagod din ako kasi, period, 36 years old na ako. Exclamation point. Ha. Exclamation point. Sabi ko naman, he. Sagot ko. Okay, tapos sabi niya, sa mga taga-Laurel, bawi ako at sa office ni Mayor Amo ko, mag-opisina tumit kapitan at lahat ng tao tulad ng ginagawa natin sa ibang bayan. Exclamation point. Mga kababayan sa Laurel, diyan po na tatapos ang mahabang text ni Governor Vilma Santos Recto. Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw din iyon sa bayan pa rin ng Laurel ay ginanap ang joint meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council at Peace and Order Council. Kumpleto ang attendance ng lahat ng mga members ng dalawang councils. Naging point of discussion ang report ng crime situation at proposed training ng mga punong barangays mula sa PNP. Nagkaroon din ng report tungkol sa insurgency mula naman sa Philippine Air Force. At naging bahagi naman ng talakayan ang issuance of arrest warrant and coordination with the local chief executives mula naman sa CIDG.
Ganon din ang detalyadong briefing on community-based risk mapping analysis using Global Information System na siyang diniscuss naman ni Mr. Lito Castro, ang ating acting PDRRMO. Kasama rin dumalo sa pagpupulong sina PNP Regional Director General Jesus Gatchalian, DILG Regional Director Josefina Castillago, mga board members, mayors, and representatives from the national agencies. Ang pagpupulong na ito ng Joint Councils ay pinangunahan din ni Sir John Dihan at Attorney Joel Monte Alto, ang Provincial Administrator. Bago matapos ang pagpupulong ay isang mahalagang mensahe naman ang ipinarating ng ating Regional Director ng DILG na walang iba kundi si Dr. Josefina Go. Ang national government is ready and willing to provide the support. Yung pong suporta, it could be in the form of technical assistance, financial assistance, and other support that the national government can give. But of course, what is expected naman from us ay yung resulta. Finally, I would like to mention also that tayo po, we are at the thick of having an assessment for the seal of good local governance. It's worth mentioning that napakaganda po ng findings at assessment ng provincial government. Dahil ang sentro ng administrasyon ni Governor V ay Hearts Program, walang dapat sayangin panahon upang ito ay mas higit na maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya naman tuloy ang trabaho maging dito sa Kapitolyo. Pagpapakita na lahat ay may pagkakaisa at tiwala sa nasimulan ng ating mahal na ina ng lalawigan. Lunes, June 16, ipinagdiwang ang Father's Day matapos ang lingguhang pagdaraos ng flag raising ceremony na natapat namang ang Provincial Veterinary Office ang nakatokang mag-report noong araw na iyon. Ang nasabing Father's Day celebration ay pinangunahan ng tanggapan ng PSWD. Feeling pogi at pampered ang mga tatay na hindi nag-aksaya ng panahon na samantalahin ang libreng gupit, masahe, facial at manicure-pedicure. At dahil araw nila ito, tumanggap din sila ng mga token gaya ng gift check from SM City, Batangas at mug na may nakasulat na Best Dad. Sarap ng feeling. Ilan pa sa pinagkaabalahan ng PSWDO ay ang Forum on Community-Based Rehabilitation Program na dinaluhan ng mga MPDOs, MHOs, MSWDOs at PWD Presidents and DepEd Supervisors. First OFW Organizational Meeting, Capability Building for Mobile Teachers on Alternative Learning System for Persons with Disabilities. Consultation meeting with PC GAD, Technical Working Group, and Alternate Permanent GAD Focal Point Person at nagkaroon din ng training para sa craft at high-speed sewing para sa may 28 kababaihan mula Batangas City. Sa balitang co-op naman, nag-conduct ang PCDO ng Audit Management Seminar na nilukan ng may 50 miyembro ng Audit Committee of different cooperatives from the province of Batangas. Kasabay nito ay ang tinatawag na Training of Trainers, katuwang ang University of the Philippines Los Baños Institute of Cooperatives and Bioenterprise Development o ICOPED sa Los Baños, Laguna. Nilahukan ito ng 4 na trainer ng PCDO kasama ang mga trainer mula Davao Oriental, Negros Occidental, Naga, Caraga Region, Mindoro, Cavite, Palawan at Tanawan City. Ito ay kaugnay na rin ng New Cooperative Code of the Philippines na nagsasabing sumailalim sila sa mandatory requirement na 24 modules to be completed in 2 years. Kasunod nito ay nagdaos din sila ng First National Cooperative Development Council meeting sa Sorosoro Ibaba Development Cooperative, Batangas City. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang provincial government sa pamamagitan ng Opisina ng Panlalawigang Agrikultur sa pamamahagi o tinatawag na Farm Input Distribution sa mga bayan-bayan. Bagbag na yellow corn, white corn, hybrid rice seeds, certified rice seeds, registered rice seeds, fertilizer, at maging mga pang-ilaw sa ating mga magsasaka mula sa mga bayan ng Mabini, Agoncillo, Tingloy, Rosario at Lipa City.
Isa ang mga mangingisda sa bayan ng Tingloy na napagkalooban ng mga pang-ilaw o headlights na malaking tulong upang mas maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga maliliit na mangingisda sa paraang dagdag kita at kasiguruhan sa pagkain. Ang pang-ilaw ay ginagamit sa gabi sa panahon ng tagkate sa mga baybaying dagat ng iba't ibang lugar ng ating probinsya. Sa tulong ng mga siyo o scoop net o salapang, maraming lamang dagat ang kanilang nanghuli tulad ng isda, pugita, hipon, palatan at iba pa. Nagdaos din kamakailan ng lecture on container gardening and food always in the home of faith na niluhukan ng mga mamamayan sa bayan ng Tingloy. Layunin nito na maging aware sila sa mga tamang pamamaraan ng sa gayon ay masiguradong ligtas sa sakit at peste ang mga pananim o halaman. Kasabay nito ay ang inputs distribution for community garden and corn production assistance projects na may assorted vegetable seeds, organic fertilizer, plastic mulch, seedling race at white and yellow corn seeds. Layunin ng nasabing proyekto na matulungan ang mga mamamayan na lumaki ang kita at hindi magugutom ang pamilya. Samantala, nagkaroon din ng first quarterly meeting ang mga opisyal ng iba't ibang munisipyo ng Batangas kamakailan sa Provincial Agriculturist Office. Binaybay ang mga accomplishment ng bawat bayan maging ng probinsya. Nagkaroon din ng food demonstration na tinatawag na Cucurbita Balls at sa open forum, pinag-usapan ang mga proyektong maaaring ipatupad ngayong taon at sa mga susunod pa. Sa balitang health naman, dahil mahalagang mapangalagaan ang kalusugan ng mga batang may edad 1 hanggang 6, nagdaos ang Provincial Health Office ng deworming o pagpupurga at pagpapainom ng vitamin A. Ito ay sa pamamagitan ng garantisadong pambata orientation. Ilan pa sa kanilang aktibidad nitong mga nakaraang araw ay ang semi-annual meeting para sa sanidad at mga surveillance officers. Distribution of toilet bowl packages upang matugunan ang mga pangailangan sa malinis at ligtas na palikuran na prioridad din ng ating mahal na Governor. BSU Student Orientation tungkol sa iba't ibang programa, gawain at patakarang pangkalusugan at ang Strategic Planning Workshop na may temang Multi-Sectoral Harmonization of Adolescent Health Development Program in the Province of Batangas. Kasama ng PHO ang Luzon Health Research Triangle Institute. Ilan pa sa mga aktibidad nitong nakaraang linggo ay ang regular na pagdaraos ng departmental meeting 2 beses isang buwan na pinangungunahan ni Provincial Administrator Attorney Joel Montealto. Hinarap naman ni Senior Executive Assistant Lianda Bolilla ang mga kapitan kasama si Vice Pong Mercado ng Bayan ng Taal para sa ilang mahalagang concern. Ito ay upang matugunan at mabigyan solusyon ng ating mahal na Governor ang mga problema at pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa tanggapan ng Provincial Planning and Development na pinangungunahan ni Mr. Benji Bosas, nag-conduct ng Annual Investment Program Review Presentation na niluhukan ng mga department heads at technical staff sa Provincial Auditorium kamakailan. Sa patnubay ni Chief of Staff Mr. Jundihan na siya ring Project Director, tinalakay kung paano pa may improve ang ating AIP na dapat ay nakaangkla o alinsunod sa Annual Budget, ELA, and Annual Report. Naging sample department ang PSWD. Ilan din sa mga nagsilbing resource speakers ng nasabing activity sina Admin Joel at Budget Officer Ms. Vicky Coliat. Samantala, isa sa pinakamahalagang pangyayari nitong nakaraang linggo ay ang naganap na evaluation meeting hinggil sa Seal of Local Governance na niluhukan ng mga department concerned kasama ang DILG at mga evaluator mula sa Region 4A na binubuo ng Assistant Regional Director at mga Provincial Director ng DILG. Punong abala naman si Chief of Staff Mr. Jundihan na tumagal ng halos kalahating araw ang evaluation. Kaakibat ng SGLG ang tinatawag na Full Disclosure Policy o Transparency at iba pang component tulad ng disaster preparedness at social services. Binusisi ng mga evaluator ang mga dokumento at masusing pinag-aralan kung nakasusunod ba ang Provincial Government of Batangas sa mga alituntuning itinakda ng batas hinggil sa pagiging transparent sa lahat ng aspeto ng gawaing panggobyerno. The moment of truth has come. More than enough doon supporting documents that are required based on the checklist provided purposely for the seal of good local governance. Ang noteworthy dun sa Batangas Province ay yung kanilang innovation dun sa hatid sundo. Dati show kala yung ginagawa natin, pero sa
sa malalayong lugar at mga inaccessible, yun yung meron silang special program ng hatid sundo. Kaya saludo po kami sa suporta ng Provincial Government of Batangas sa education. Pagdating po sa contingency plan, mga ibang probinsya na nadaanan namin, wala babanggitin, pero kasama na tayo sa amin. Ang contingency plan ay ganito lang po, ganito ka-tipis. Ang sa inyo po, hindi lang ganito kakapal, lahat pa ng hazards ay may sariling contingency plan. So sa Batangas ko lang po nakita yung palakpakan niyo po. We passed with flying colors. 3+3 pa nga dahil pasado rin tayo pagdating sa environmental management, peace and order at business friendliness. Congratulations sa mga naghirap at nagtrabaho. Sa mga susunod na araw ay aasahan natin ang formal na pag-aanunsyo ng magandang balita. Sa balitang turismo naman, itinaos ang kauna-unahang full executive committee meeting ng AlaF Festival 2014 sa Kapitolyo. Maaga pa lamang ay naghahanda na para sa ikapagtatagumpay ng pinakamalaki, pinakamakulay at engranding piyesta ng mga Batanggenyo na gaganapin sa bayan ng Taal sa darating na Disyembre. Present ang lahat ng committee head. Dumalo rin si Mayor Montenegro, Vice Pong Mercado at Municipal Tourism Officer Robert Arambulo. Nag-present ang PTCO ng calendar of activities. Opening of trade fair, agri-fair, and photo exhibit, and at the same time yung ating food fair. So wala pa tayong chairman doon sa food fair. Pag-uusapan din natin mamaya. 5 p.m. Propose na mag-start tayo ng street party. Mutya ng Batangas, VSR Grand Finals at street dancing competition. Hindi pa man pinal at pag-uusapan pa ang mga detalye, ay nakikinikinit na ang masayang pagsasama sa preparasyon ng alae. Inaasahang sa mga susunod na araw ay maipresenta na kay Gov ang mga plano. July 7 ay muling magkikita-kita ang mga bumubuo ng EXICOM na susundan ng information dissemination sa mga LGU. Buhay si Rizal? Ay, look-alike naman pala. Ganito kadaming itsura o hawig ni Gat Jose Rizal ang aming nakita nang maimbitahan ng PTCO sa ika-153 kaarawan ng ating pambansang bayani sa Calamba City. Ito ang kauna-unahang Buhayani Festival in honor of Dr. Jose Rizal at mga buhay na bayani ngayong makabagong henerasyon. Nagtipon-tipon ang mga mamamayan ng Calamba sa pangunguna ng pamahalaang panglungsod. Dagsa ang human contingent sa parada dahil ginawang contest ang pinakamaraming Rizal lookalike. May street dancing at parada ng karosa. Nagtipon-tipon din ang napakaraming Rizalista mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagkaroon din kami ng pagkakataong masilayan ang tahanan ng pambansang bayani. Marami man ang nagbago na, naroon pa rin ang diwa at kabayanihang tumatak sa isipan ng mga Pilipino. At isa kami sa nagbigay halaga sa araw na iyon dahil bahagi ito ng enhancement of history, arts and culture. Itik sa kasaysayan ang ating lalawigan at mapalad tayo dahil marami tayong bayaning Batanggenyo na hindi matatawaran ang ambag sa kasaysayan. Ngayon, mas lalo nating naiintindihan, higit sa anumang produkto at destinasyong meron tayo ay ang pananatili ng kultura, pagpapahalaga sa sining at pagbuhay sa kasaysayan. Sa July 23, 150th birth anniversary naman ni Gat Apolinario Mabiling. Tayo naman ang magdiriwang, pagbabalik tanaw sa nakaraan at pagbibida sa lalawigan ng Batangas.